Kwento ni Wahshi bin Harb, mula sa isang mamamatay tao tungo sa taos-pusong pagsisisi. Ang kwento ni Wahshi bin Harb ay buhay na patunay na ang awa ng Allah, Diyos, ay tunay na sumasaklaw sa lahat ng bagay. Isa itong kamanghamanghang paglalakbay ng isang lalaki na nagsimula bilang mamamatay tao ng isang dakilang kasamahan ng propeta, ngunit sa huli ay tinanggap sa Islam ng buong puso at taos-pusong pagsisisi. Ang kwentong ito ay paalala na ang pintuan ng taubat, pagsisisi, ay laging bukas, gaano man kalaki ang kasalanan ng isang tao. Si Wahshi bin Harb ay isang alipin mula sa Habasha, Ethiopia ngayon, na may pambihirang kakayahan sa paggamit ng sibat. Dahil sa galing niyang ito, siya ay inupahan ni Hindun binti Utbah at ng mga Qurayshi upang patayin si Hamzah bin Abdul Muttalib, ang tiyuhin ng Propeta Muhammad. Ipinangako ni Hindun na pakakawalan siya mula sa pagkaalipin kung maisa sa katuparan niya ang misyon na yun sa labanan ng Uhud. Sa digmaan ng Uhud, maingat na pinagmasdan ni Wahshi ang pagkakataon at sa kanyang husay tumama ang sibat niya kay Hamzah, dahilan upang ito'y mamatay bilang isang martir, shahid. Lubos ang kalungkutan ng Propeta Muhammad sapagkat si Hamzah ay hindi lamang tiyuhin niya kundi isa ring matatag na tagapagtanggol ng Islam. Si Wahshi naman ay umamin na ginawa lamang niya ito dahil sa gantimpala at kalayaan na ipinangako sa kanya at hindi dahil sa pagkamuhi niya sa Islam o sa propeta. Pagkaraan ng pagkakabukas ng Makkah, naramdaman ni Wahshi na wala na siyang matatakbuhan. Alam niyang labis na minamahal ng propeta si Hamzah, kaya't inakala niyang wala ng kapatawaran para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pangamba, narinig niya ang tungkol sa lawak ng awa ng Allah na sinumang taos-pusong magsisi ay tatanggapin niya. Kaya't puno ng pagsisisi at kababaang loob, nagtungo si Wahshi kay Propeta Muhammad upang ipahayag ang kanyang hangaring yakapin ng Islam. Nang humarap si Wahshi sa propeta, agad siyang nakilala bilang pumatay kay Hamzah. Ngunit hindi siya pinigilan ng propeta na tanggapin ang Islam. Sa halip, tinanggap niya ang shahada, saksi ng pananampalataya, ni Wahshi at tinuring siyang isang Muslim. Gayunpaman, mahina ngunit may lalim ang sinabi ng propeta, "Wahshi, huwag ka lamang lumapit sa akin ng madalas, sapagkat tuwing nakikita kita, naaalala ko ang pagkawala ni Hamzah." Ang mga salitang iyon ay nagpapakita ng tunay na kababaang loob at pagkatao ni Propeta Muhammad, isang pusong nasasaktan, ngunit sumusunod pa rin sa utos ng Allah na tanggapin ang sino mang nagsisisi. Mula noon, namuhay si Wahshi sa pagsisisi at sa pagnanais na maitama ang kanyang pagkakamali. Nakibahagi siya sa mahahalagang laban sa kasaysayan ng Islam, kabilang ang labanan sa Yamama. Sa digmaang iyon, si Wahshi ang nakapatay kay Musaylimah al-Kazab, ang huwad na propetang nagdulot ng kaguluhan at panlilinlang sa mga tao. At ginamit ni Wahshi ang parehong sibat na minsan niyang ginamit kay Hamzah. Ngunit sa pagkakataong ito, upang ipagtanggol ang Islam. Subhanallah. Ang sandatang minsang ginamit sa kasalanan ay siya ring ginamit upang itaguyod ang katotohanan. Ang kwento ni Wahshi bin Harb ay paalala sa ating lahat na bawat tao ay binibigyan ng pagkakataong magbago at magbalik loob sa Allah. Kahit gaano pa kabigat ang kasalanan, ang awa ng Allah ay higit na dakila. Ang taos-pusong pagsisisi ang tunay na susi upang tayo ay mapatawad. Ang paglalakbay ni Wahshi ay nagtuturo sa atin na huwag mawalan ng pag-asa sa habag ng Diyos. Sapagkat sa likod ng pinakamadilim na kasalanan, naroon ang liwanag ng kapatawaran. Masya Allah, ang kwento ni Wahshi ay isang malalim na aral para sa ating lahat. Ipinapaalala nito na kahit hinuhusgahan tayo ng tao dahil sa ating nakaraan, ang Allah ay laging tumitingin sa katapatan ng ating puso. Naway bigyan tayo ng Allah ng lakas upang magsisi ng taos-puso at tanggapin nawa niya ang ating mga pagsisikap na lumapit sa Kanya. Isipin natin ang sakripisyo ng Propeta Muhammad sa pagharap sa mga pagsubok ng dakilang misyon, ang paghamak, pag-usig at pagbabanta sa kanyang buhay. Ngunit kailanman ay hindi siya sumuko sa paghahatid ng katotohanan. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi lamang bahagi ng kasaysayan, kundi mga aral na patuloy na nagbibigay gabay sa ating panahon ngayon.